us. That may the Lord bless and protect us. May He smile and be gracious to us. And may He show us favor and give us peace. May God be merciful and bless us. And may His face always shine on us. And ito yung birthday verse ko talaga, which is given by the Lord even before pa. Kasi nga masyado akong maarte, di ba? So sabi ko, Lord, gusto ko sa birthday ko may poster ako. Di ba kita niyo yung poster ko na naganda ko doon? O, di ba naman? Sabi ko, anong verse yung palalagay ko? Kasi gusto ko na kaagad siyang ma-prepare pa lang. Kasi papagawa ko siya kay Pastora Veron. Ang in-impress sa akin ng Lord is Jeremiah 29:11-14. So, di ba sinabi nun, I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. So parang, wow, ang sarap naman nung ano. So yun yung pinangahawakan ko, and I know this year, yun yung aking yun ang aking New Year's verse, yung Jeremiah 29:11-14. Pero hindi po yun yung aking sharing. Ano pa lang yung testimony ko pa lang yun. Ang isi-share ko po is the crutch and the cross. What's the deal? Ano yung ano niyan? Anong problema sa buhay? Bakit yung crutch? Nag-isip din ako dati eh. Nahirapan ako mag-isip. Kasi actually, the crutch and the cross, it was impressed sa aking heart ng Lord. Yung crutch. Pero sabi ko, bakit crutch? So, habang nag-iisip ako, habang nagre-research ako ng crutches, bakit crutches? Sabi ko, I know nurse ako, bakit crutch yung ano. Tapos habang ginagawa ko, pinadagdagan sa akin yung cross. So, makikita natin yung ng crutch at saka ng cross. So, una, siyempre, natin yan. Ang sinasabi nga, it always be criticized about, lagi tayong nakikriticize yung mga Christian, na sinasabi, yung Christianity offers consolation to life's losers. So yun yung inaano. Ibang tao naman, ang tingin sa ating mga Kristiyano, yun tayo lalampa-lampa, o kaya naive. Yun ang akala nila sa akin. So ang tingin nila sa atin, we need crutch, yung faith natin, kasi nga, para lang makaraos yung buhay natin day to day. Pero hindi nila alam yung deeper meaning bakit kailangan natin magkaroon ng faith. Una, lang natin para medyo maliwanag lang ng konti. Ano ba yung crutch? So yung crutch, yan yung syempre saklay. Sino ba naman yung gumagamit ng saklay? Yung merong disability or broken yung legs nila. Yung lower limbs nila, yung lower body nila, hindi talaga strong enough para makalakad sila. So, kailangan nila na magkaroon ng crutch para matuto silang something to lean on para maging strong sila. So, siyempre, normal naman, hindi naman. Katulad ko, halimbawa, hindi ko kailangan ng crutch kasi wala naman akong diferensya sa lower part ng body ko. So yung types of crutches, hindi to lecture ng medicine, naging mag-alala. Mixi lang yan. Dalawang klase yan, pwedeng weight-bearing at saka non-weight-bearing. So yung long-term use ng crutches, marami siyang side effects. Meron pwede kang magkaroon ng numbness, magkaroon ka ng pain, tapos, kasi yung iba nilalagay sa armpit. So, sumasakit yung armpit mo, iitim yung kilikili mo, hindi ka na makataas ng kilikili mo. Tapos yung iba naman, yung tipo na yung nasa kamay, wrist and hand, yung dito naman yung nagkakan. Pero yung pinaka-worst na niya is yung atrophy. Nagkakaroon na ng muscle wasting. Nagiging walang kwenta na yung yung muscle mo. At in the long run, magde-deteriorate na siya. Hindi mo na siya magagamit kasi nag-depend ka na too much sa crutch mo. So yun yung... Ano ba yung crutches na yun? Nowadays, kasi maraming crutches ang ginagamit ng mga tao. They rely on those type of crutches para sa comfort or self-esteem. Instead of viewing this as weakness, ang tingin ng tao diyan normal na kapag meron silang crutches. So, consider nilang normal. Dito sa Australia is very rampant this type of crutches. Ano yung mga yon? Ayan. Today's crutches is smoking. Yung iba kasi, hindi ako makapag-smoke. Naglalaway na ako. Kailangan ko mag-smoke. Alcohol.
Diba? Very rampant yan dito. Hindi ko lang sure yung gambling. Material possessions, money, food, aesthetics, drugs, sex, and self-mutilation. Ito as an emergency nurse, lahat ng ito, except siguro doon sa gambling, day-to-day of my life, makikita mo ito sa mga tao dito sa Australians. And doon mo mafe-feel yung sorry. Kasi yung iba kasi doon, especially yung mental health patient namin, sasabihin namin, you cannot get out. Para silang nakakulong na rin sa emergency department. Kapag lumabas sila, tatawag lang naman kami ng security. O para itali sila sa bed nila. Ganun karampant yung ano nila. So, nagiging too much dependent na sila sa kanilang mga crutches. Similarly, sa buhay natin, meron din naman tayong yung mga crutches, di ba? Yung crutches na, without those crutches, we cannot live normally. So kayo, ano mga crutches niyo sa buhay? Or meron yan. Kapag ka-stress, yung iba, anong ginagawa? Galit sa chocolate. Kain tayo dyan. Kain galore sa chocolate, di ba? Kapag ka nai-stress. May iba naman, galit sa pera. Shopping! O, galit sa pera, overspending. Yung iba naman, nagtitend yung hobbies nila na nagiging addictive. Ano naman yun? May computer games, very addictive din. So, kapag na-hook on na sila dun sa computer, nakakalimutan na nilang lahat ng ano nila. Nakaano na sila dun. Nakakalimutan na nila na meron pang buhay. So, hindi naman po masamang kumain ng kumain. Hindi rin masamang mag-shopping. At hindi rin po masama magkaroon ng hobbies. Provided na hindi lang siya magiging distractive. Shop ka ng shop till you drop. Wala ka na palang pera. Shopping to yung wala ka namang pagbayad sa credit card. Nabasa niyo ba yun yung anak dinimanda yung nanay? Yung anak na, sa London yun eh. Yung father niya is a victim of the London bombing. So he was awarded, how many million pounds? So he was young. So niisip niya, sabi niya sa nanay niya, itago muna. Kasi he is not old enough to handle the money. Parang 18 years old lang siya. Sabi niya sa nanay niya, itago mo muna. When I'm old enough and mature enough to handle my own finances, kukuhanin ko sa kanya. Eh ngayon, mag-aaral na siya, magka-college na siya. Kailangan niya na yung pera. Ginastos ni nanay. So walang natira, kaya dinimanda siya ni anak. Kasi gusto mag-aral ng anak. Yung anak nag-enroll sa university knowing na meron siyang pera na safe sa nanay niya. Ginastos ng nanay saan? Sa pagpapaganda. Aesthetic. Nagpo-opera ng kung ano-ano. Oo. Oo, gusto ko rin pa-opera ilong ko rin. Pero wala pa akong pera. So yun yung mga yung iba self-mutilation. Yan yung mga crutches na short term lang. Na kahit na anong gawin mo, no matter what you'll do, mag-depend ka sa ganyang mga crutches, it is all but short term. Hindi siya pang matagalan. So, ang ginagawa kasi niyang mga smoking and everything, the crutches that we always depend on, kino-cover up lang nila. They are just covering up kung ano talaga yung problem. So, there is a deeper problem that a person may be suffering from. So, yun yung nagiging, siya. Sige, may share ako sa inyo. Ako, noong nasa Singapore ako, may crutch din ako. Chocolate. O, diba? Chocolates. Kasi, yung mga galing sa Singapore dito, let's face it, napaka-stressful ng buhay sa Singapore. So, hindi ka sa sobrang stress. Busy, napaka-busy. Bukod sa busy, stress talaga. Mga inchiks. Ay, inchik din pala ako. Asawa ko lang pala. Ako yung tipong hindi mabubuhay nang walang chocolate. So, kakain ako araw-araw ng chocolate. Wala akong pakialam. Hindi ko iniisip kung ano yung magiging implications ng chocolate. Kain ako ng kain ng chocolate. Tapos nangyari, tumaba lang naman ako. Tama ba ako? So, yung heaviest ko was 85 kilos. Ganun ako naging kalaki. O, di ba? Hindi kayo makapaniwala, Char! Tumaba talaga siya ng gano'n. O, tumaba ako ng 85 kilos. At ang pinakamasakit pa doon, yung naging implication ng aking dependence doon, nagkaroon ako ng high blood pressure. Yung high blood pressure ko, nung ma-diagnose ako, is 200, parang 220, 230 over 110. Stroke-able.
Strokeable na yon. Na-diagnose ako nung pumunta ako dito, nung meron lang sasakyan na hindi ko nakita. Pero may frequent headaches na ako. Ang akala ko dun sa frequent headaches, ay, ano lang yan, stress. Stress-related, so Panadol lang ang katapat niyan. So hindi ko siya pinansin until such time na yun, nung na-diagnose ako ganun kataas. Pero paano ako in-spare ng Lord? Kasi alam ng Lord, breadwinner ako ng family. Hindi ako na-stroke. Pero kung makikita mo, kung ang blood pressure mo is nasa 200 na, mai-stroke ka. Imagine, walking time bomb ako that time. Wala akong nayanig ako. Ayoko pang mamatay! Di ba? Wala pa akong karapatan. Di ba? Wala pa akong karapatan mamatay. Marami pa silang pakakainin ko. Oh Lord, Diyos ko, hindi pa tapos yung kapatid ko. So yun yung nung pumunta naman ako dito, kasi nga meron na akong maintenance. Naubos yung maintenance ko. Pumunta ako sa GP. So nung GP, alam mo yung mga GP dito, hindi sila basta-basta nagbibigay ng pag hindi nila alam yung story mo. So nakialam. Lahat na yata ng klase ng test ginawa sa akin. So na-found out, na-diagnose ako na may fatty liver. So nung nagkaroon ako ng fatty liver, yung cause ko is unknown. Siyempre, masyadong baridosa, lola mo, takot manilaw. So naging driving force ko para pumayat. Kung takot ako, yung magka-cancer, yung manilaw. So yun yung naging driving force ko para pilitin ko ang sarili kong mag-diet and to let go of the crutches that I have. Kasi kahit nandito pa ako noon, muro-muro kaya ng chocolate dito. Yung Arnott's na biscuits na isang ganon, so kupuhan ko lang yun. Oo, ganun. Hindi naman ako matakaw. Ano lang, what do you call that? Ano lang yung aking appetite. Very active lang naman yung aking appetite. So ganun yung ko. It was a very difficult journey on my part. Yung hindi ka kakain, alam mo ginawa ko noon, yung lahat ng pagkain sa bahay tinanggal ko. So yun yung kagandahan ng hindi ka marunong mag-drive. Hindi ka pupunta sa store para bumili ka, para i-ano mo yung crutch mo, yung cravings mo na magkaroon ka na. Talagang instead of alak, tubig, galore, tubig. So yun yung nakatulong sa akin. It was a difficult journey and thank God, there is really God. So, God helped me to make it. At kaya nga sabi niya sa Zechariah 4:6, it is not by might, nor by strength, but by the Spirit of the Lord. So yun yung, pag sinamahan mo naman talaga ng prayers, talagang nandyan yung Lord to back you up. So yun yung naging, and strength will rise when we wait upon the Lord. Ayan. Strength will rise when we wait upon the Lord. So talagang, mahirap yung mo, pero kung gusto mo siyang i-give up, nandun sa desire mo na you want to give this certain thing, and then you pray for it, God is there to help us out. Siyempre, kinakailangan, you need to work hand in hand. Hindi naman pwede, oh Lord, bahala ka na ha. Hindi po pwede si Juan naman paghigangan, babagsak na lang yung bayabas. Hindi siya ganon. So, yun yung, yun yung effect niya. So, tama na about myself. So sa atin, di ba tayong mga Christians, we always testify yung transformative effect ng ating Christian life in our lives. So, yun yung nadi-deliver tayo sa mga crutches na meron tayo na we always depend upon on. Yung tapos, sinasabi nga ng Lord doon sa atin, kapag give up natin, my grace is all you need. My power works best in weakness. So in our weakness, the Lord will work for us. Hindi kasi sometimes tayo, di ba, kaya ko to. Parang lahat inakin na lang natin. Atin na lang lahat. Pero kung i-give up natin sa Lord, God will take over sa lahat ng ating gagawin. Kung hindi man tayo nagdidepend sa crutches, kung hindi man tayo nagdidepend sa mga crutches, or whatever crutches that you may have, kasi hindi lang naman yung mga nilist ko ang pupwede. Meron tayong ibang crutches sa buhay na doon tayo nagdidepend. Kung hindi man tayo nagdidepend sa crutches, ginawa naman natin yung sarili nating crutches. Very classical and typical OFW story, di po ba? Hopefully, hindi kayo guilty. Kasi ako guilty without reasonable doubt. Guilty ako dito na ginawa ko ang sarili ko na crutch ng family ko. Especially
yung mga kapatid ko. Di ba kapag OFW ka, nag-start ako as an OFW eh. Pumunta ako sa Malaysia and Singapore. So, nung umalis ako sa Pilipinas, yung nasa isip mo, iaahon ko ang pamilya ko sa hirap. Wow, Superman! Ahon ko ang pamilya ko sa hirap, Superman! Yun yung naging ano ko. Yun yung naging ano ko ba. Pero malaki pasasalamat ko din dahil dun sa isip na yun, hindi ko siguro kakayanin yung stress sa Singapore. Maraming salamat sa utang kasi nung nagka-utang, ako daw pwedeng umuwi may utang. So, yun yung ano. So, yung mentality, normal mentality ng OFW, papadala mo lahat sa Pilipinas. Kahit na ano, gusto mong kumain, ay, i-convert mo sa peso, ay, ang mahal. Naku, baka sila walang nakakain sa Pilipinas. So, ang iniisip mo lagi nasa isip mo sa kanila sa Pilipinas. Nakalimutan mo na, hey, kailangan mo rin kumain. Hindi lahat para sa Pilipinas. Pag uwi mo sa Pilipinas, yung mga pinadadala mo ng pera, wow! May di katulong. Diba? Wala naman silang katulong. Kinuhanan ko talaga ng katulong yung nanay ko lang. Nakaupo, parang, ginagawa na ito. So, ang nangyari, hindi na sila nagtatrabaho. Kasi, andyan naman si ate. Papadala naman si ate ng pera eh. Ano ginawa ko? Ginawa ko silang tamad. So, ginawa ko silang, hindi ko sila tinuruan how to build their own muscles. So, sana ako na lang yun. Huwag nyo na ako samahan na ano. So, kailangan natin silang turuan na ano, how to build their own muscles. Huwag natin silang turuan na maging imbalido sa buhay na walang ginagawa. So, alam niyo naman kasi background ko, di ba? Dati nakakamay kami, nung bandang huli, nangungutsara na kami. So, alam niyo na yung ano na yun. Kasi ang daming sufferings na nangyari sa buhay. And I had an experience na yung sarili kong tiyahin, ginawa akong katulong, dininay, kinurse, and everything. Ang hindi ko makalimutang sinabi ng auntie ko sa akin noon, gusto kong makita, ayaw kong umiyak, bawal, may makeup ako. Gusto kong makita yung buong pamilya niyong gumagapang na parang ahas. Kung marinig niyo yan from your very own aunt, na yun ang sinabi sa inyo, siya yung isa sa mga tiyahin mong nagdisiplina sa inyo paano gumalang sa ibang tao. It's the same person who cursed you. Ang sakit, diba? Pero, kagaya nga sa book ni Esther, yung story ni Haman, diba, gumawa rin siya ng gallows para ihang si Mordecai. Pero nang nangyari, siya yung hinang sa the same gallows that he built up. Kaya, siya rin yung umani nung masama niyang intensyon. Yun yung siyang umani nun. And we all know naman that the justice was made even complete when Mordecai assumed Haman's position in the king's court. So, lang ginawa ni Mordecai. Si Mordecai wala siyang care. Ang care niya lang, mag-aano siya sa hari. Yung duty niya, doon sa hari, gagawin niya, yung duty niya sa hari and to his kingdom and to his people. Nandun yung ano niya, nandun yung isip niya. Pero yung focus niya, ang focus niya is nasa Lord. So yung simply focus is duty on the hidden king. And this is not the nature of the warfare in heaven. So parang tayo kasi dapat, ang focus dapat natin is to the king and his kingdom. Ang nangyayari kasi sa atin, hindi naman tayo lahat. Mangilan-ngilan lang. Or wala sa atin, sa kabilang church, nandun sa revival, sa kabila. Nasa revival church, yung mga ganon. Ang pinofocus natin is yung evil. Kung ano yung masasamang nangyayari sa buhay natin. So, minsan yun yung pa namang magnified. So, hindi natin ma-focus na we have a good God, na instead of itong evil ang isipin natin, ang i-focus lang natin is we have a Lord. Will never forsake us nor leave us. Sila Brother Ernie is talagang testimony dito sa atin na hindi sila iniwan ng Lord sa anumang laban na meron sila. So tayo ganun din, hindi tayo iiwan ng Lord. If we focus, all we need to remember is the enemy is already been defeated.
So, ang nangyayari, gino-glorify natin sila sa mga nangyayaring hindi magaganda sa buhay natin. Gagawa ng evil yan. Pero huwag mo siyang isip. Huwag niyong pansinin. Pag hindi niyo pinansin, lalayasan kayo niyan eh. Yung mga evil things na, lalayasan kayo niyan. Kasi, he cannot stand. Ang devil, he cannot stand when you keep glorifying and magnifying and worshiping the Lord. So, lalayasan ka niyan kasi hindi niya kayang mag-withstand sa ating glory. O, diba? Yun ang, kaya kinakailangan, we need to be very thankful in everything of our life. So, sinabi nga sa Psalm 104, enter into His gates with thanksgiving. So, if you're very thankful in times of adversity, sabihin ng enemy sa'yo, anong meron siya? Kung binigyan mo na siya ng kahirapan and everything, nagpapasalamat pa rin, anong meron? So, sasabihin niya, hindi ko siya kaya. So, iwanan na lang niya. Pupunta na lang siya sa iba kasi hindi niya tayo kaya. Kasi nga, ang focus natin is the skin. So, we so much struggle in life, diba? And our crutches gave up. Sometimes, sa dami rin ng problema natin sa buhay. No matter how, kahit may titanium pa yung crutches na yan, kung totally dependent ka dyan, bibigay at bibigay. Bibigay at bibigay yan. So, how can we make our lives strong? Sa mga ganong situation. Or sometimes, you just, parang surrendered ka na. Kaya yung iba lang ginagawa nila. Sige, I'll kill myself na lang or I hang myself up there on the tree. Kasi hindi ko na kaya itong mga nangyayari sa akin life. Pero ang daming nangyayari kapag kayong isip ka ng isip. So yun yung galit, suicide, on and on, yun yung nangyayari. Pero, how can we strengthen ourselves? So remember, we have a cross. So we need to strengthen ourselves. Just like David. Favorite ko si David ngayon. Naging hero ko si David mga past few days. Just like David, when everybody is against him, pati lahat na, pati nga buwang nagalit pa sa kanya. Imagine, babatuhin pa siya. Ano ginawa ni David? Ano ba sinabi niya? Hoy, kayo! Ako lang ang nagturo sa inyo. Ako lang ang nag-get out sa inyo mga ano. Di ba hindi? What he did. He strengthened himself with God through the secret place. So, yung secret place ni David? It's not the cave. The secret place is prayer. So talagang ang doon, how we strengthen ourselves, everything is into prayer. We need to humble down ourselves sa lahat ng buhay na hindi na natin kaya. So alam naman natin, David developed his secret place since he was a child. Child pa siya, di ba? Nagtitend siya ng tending his flock. When nobody is calling for prayer meeting, prayer meeting na! May revival! Kahit walang nagtatawa, walang nagte-text, mga brothers and sisters, prayer meeting sa ganitong bahay, so and so. Hindi na kailangan ni David noon. Kasi he himself, kahit nasaan siya, he is worshiping. He is worshiping, di ba? Kahit na nagtitend siya ng... Parang imagine ko nga siya habang nag-ano siya ng tupa, nag-worship siya sa Lord. So nagpipray siya. Parang yun yung magandang maging focus din natin. Na kahit walang kahit walang nagko-call sa prayer meeting, o hindi ka man makapunta sa prayer meeting, let's face it, kailangan natin magtrabaho. Hindi ka makapunta sa prayer meeting. Hindi naman kinakailangan nandoon ka physically, but you can always be with us in spirit. Pwede ka makipag-pray with us together kung nasaan ka man nandoon. So yung madidevelop natin yung ating secret place. And even our relationship with the Lord, madidevelop natin. That's the time that we can always strengthen ourselves. So yun, nagamit ni David yun. Yun yung training niya ni David. Yun yung training niya. Di ba nga hindi siya bata. Kay Goliath. Yun yung Ang Lord, Lord is not setting us up to fail, but to grow. Hindi niya tayo padadala dun sa battle na yon na hindi tayo trained. Kung meron tayong pinagdadaanang battle ngayon, let's take it as a training ground. The Lord is training us. Merong mangyayari. Just like what David. Si David, di ba, kini-curse ni Goliath ang mga Israelites. Ano sinabi niya?
Di ba siya yung lumaban? Ang ginawa sa kanya, pinasuot yung gaano kabigat na, anong tawag doon? Yung armor. Tapos meron pa siyang kung ano-ano. Nagmukha na siyang ganyan na lang lalo doon sa Sinon. Di ba? Kung lalaban ka sa Goliath, tapos yung sarili mong armor, hindi mo kayang dalhin, paano kang lalaban? Kasi hindi ka trained doon. Hindi siya trained doon. Saan siya trained? Sa slingshot, tirador, at saka bato. Di ba sinabi pa doon, ang dala lang ni David that time is yung kanyang slingshot with 5 pieces of stones, yung smooth stone, at saka yung staff. Inaaral ko yung staff. Alam mo yung staff, yung rod and staff. Sabi ko, pero ito my own understanding lang na ang tingin ko yung staff represented Jesus Christ. Kaya di ba nung nandun na yung tinalo niya, di ba si Goliath, sa ganong bato lang, inikot lang niya. Pero bago niya ginawa yan, anong sinabi niya? The battle is not mine. The battle is the Lord's. So paghampas niya ng, pagpakawala niya ng bato, di ba sentro si Goliath. Ouch! Deads. Dead si Goliath. So hindi tayo is pasusubo ng Lord sa isang situation na hindi tayo magiging successful. Hindi niya tayo padadala kung saan mang whatever path that we are walking and whatever struggles that we are facing at this moment in time, God is not allowing that for us to be a failure. He is doing that for us to grow and to succeed. Kasi looking back, ang dami na nating struggle in life. Looking back, marami ka nang na-struggle na gano'n. Pero hindi ba kayo na-amaze na, wow, kinaya ko. Hindi mo kinaya kasi the Lord is with you. Because the battle does not belong to you. The battle belongs to the Lord. Di po ba? Mama Dory, hindi kita paiyakin. Ako po kayo mag-aral na. So, yun po yung... So, sabi nga, if you want to kill a giant, follow a giant killer. So, yung imagine na you want to kill a giant, sasabihin ninyo, kay ganito na lang, huwag kayong sasama dun sa, makipag-rub elbows kayo dun sa mga people that you think that will lift you up, hindi yung tatapakan ka. So, kung may nakita kang, halimbawa, di ba sabi nga nila, ano nga yung daddy? Violent, take it by force. So, kapag alam mo may gift itong tao nito, huwag kang from a distance lang, take it by force, lumapit ka. So kung pwede nga lang sabihin mo, we share naman tayo ng blessing, we share naman tayo ng meron ka. Huwag kang magkamakikisama doon sa depressed ka na nga, sasama ka pa doon sa depressed. Ano mangyayari? Mamaya kakanta na lang kayo parehas. O hahanapin niyo si Basilio! Hahanapin niyo si Basilio at si Crispin. So if you're feeling depressed, huwag ka sasama sa mga depressed. Sumama ka doon sa mga, katulad kong luka-luka rin. Pero hindi depressed. Pero I am not, hindi ako exempted doon sa word na depression. Dinaanan ko yan not long time ago. Pero thank God for this preaching, for this sharing. Kasi kaya nga naging hero ko si David. Sabi ko, kung si David kaya, ano gagawin niya sa situation na ito? Ang sinabi, he has to go to a secret place. So since David went to his secret place, at nararanasan ko ito ngayon, o siya, sige, I will go to my secret place then. So, kung wala mag-i-encourage sa inyo, encourage yourself. Wala kayong kasama na mag-i-encourage sa inyo, or no one knows that you are, parang meron kayong pinagdadaanan. Encourage yung sarili nyo. Yun na lang yun. Utusan nyo sarili nyo. Kung medyo tinatamad kayo, utusan nyo sarili nyo. Uy, huwag kang tatamad-tamad. Halika na. Praise na tayo. Pray na tayo. Utusan nyo sarili. Susunod naman yan eh. O susunod yan. Pagsubukan ninyo. Susubukan ninyo yan. So, just like a caterpillar, di ba, ang caterpillar, saan ba siya nagsimula? Ay, mali. Butterfly, saan ba siya nagsimula? O, tao lang nagkakamali. Di ba, ang butterfly started as a caterpillar? So, sa caterpillar, bago siya maging butterfly, anong nangyayari sa kanya? Di ba, struggle siya sa loob ng cocoon. Nagkaroon siya ng cocoon. So, kapag nabasag niya na yung cocoon, in the right timing, pag nabasag na yun, wow, you can fly. So, from an insect, from an unknown, na naging butterfly,
that you are able to fly and be free. Ganun din ang gusto ng Lord sa atin. Metamorphosis. Yung nagkakaroon ng change. Kaya yung butterfly, I love butterfly. Kasi pag nakita mo yung butterfly, nakikita mo na yung changes na merong change has happened. So parang reminder din ng Lord yun sa atin. Kaya tuwa-tuwa ako kahapon, may nag-give sa akin yung butterfly. Ikaw ba yun? Tuwa-tuwa ako, nalokas ako sa mga gift niyo, salamat. Nalokas ako nung binuksan ko, ay, butterfly! Tuwa-tuwa ako kasi type na type ko talaga butterfly. Favorite insect ko yung butterfly. Pero yung butterfly, kapag ka siya ay, yung immaturely na, yung immature siyang pinilit mong buksan yung cocoon niya, ikaw yung magbukas, hindi siya yung mag-break talaga. So yung immature siya, he will not survive the environment. He will die. So isipin lang natin na tayo yung caterpillar at this moment in time kung meron tayong mga struggle. There will be struggles in life, hindi natin pwedeng i-deny yun. Pero the moment you get out of that cocoon, the moment the cocoon has been broken, and there will be change. So isipin lang natin lahat ng struggles in life. There is something at the end of the road. There is something at the end of this journey that is waiting for us. Na yung gift na matagal lang naghihintay sa atin, but it took us a while before tayo makarating doon. Kasi ang dami nating reason na dito muna ako. Yun yung nagiging natin. So si David naman, yung kanyang breakthrough, di ba hindi naman siya yung from the time na siya ay in-anoint as a king. Hindi naman siya straight away naging king, di ba? It took him 13 years before niya in-assume yung throne. So doon sa interimly, anong nangyayari sa kanya? Before siya maging king. So ang dami niyang battle na dinaanan, di ba? Ang dami niyang battles na dinaanan. Ultimo nga yung mga taong tinulungan niya, gusto pa rin siyang batuhin. Pero, yun yung naging breakthrough niya. So after that, nag-assume na siya. After 13 long years na nag-struggle siya, in-assume din niya yung throne. Kasi siguro kung hindi niya pinagdaanan all those battles, all those struggles, hindi siya magiging great king. Imagine sabihin pa nga siya na a man before God, God's heart. Yun yung naging sa kanya. So yung ating crutches, ang sabi nga, the more you depend on your so-called crutches, the more you become atrophied, the more we become useless. But the more you depend on the cross, your faith becomes bigger and bigger, and it becomes strengthened. The more you depend on your crutches, the more pain you will feel. But the more you depend on the cross, your pain and your burden will become light. As Jesus said, "Come to me, all of you who was heavily burdened, and I will give you rest." Sabi ni C.S. Lewis, meron ba dyan? Sabi ni C.S. Lewis, we are half-hearted creatures fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered to us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We all far too easily pleased. So yun yung parang tayo, di ba? Kung anong meron tayo, masaya na tayo, hindi natin alam, there is more to come. So huwag ka masatisfy lang sa what you have now. So dahil meron pang more things to come. Meron pang, ang dami pa natin kukunin sa heaven. So wag kang, halimbawa, ngayon meron kang isang mansyon, wag kang makontento sa isa. Huwag kang makontento sa isa. Malay mo, di ba? Di ba, Brother Chris? More mansions to come. Kasi yun yung gusto ng Lord. Kasi gusto ng Lord, tayo mapagpala. Ay tayo naman, tama na sa akin itong blessing na to. O okay na ako dito. Hello?
tama ka na sa ganung blessing. Ako hindi. Lord, more, more. There is more room to fill kasi hindi pa puno yung room. Kayo, kung ayaw nyo na ng blessing, sige, akin na lang lahat. Kasi kulang pa yung natatanggap kong blessing, kulang pa. Hindi naman po ako greedy. Kasi sabi naman diba ng Lord, I will bless you. Pagka inopen niya yung floodgates, more than the rooms that you can fill. Hindi pa filled up yung room ko. Kayo kung filled na yung room nyo, okay lang. Akin na lang yung blessing. Ako, ayaw nyo ng blessing. Sige. Willing po ako tumanggap ng blessing. Any type of blessing, small, medium, and large, extra large. Come on. Akin na yan kung ayaw ninyo. Okay lang yan. Kung ayaw ninyo. So sinabi nga, Jesus came for people who cannot walk on their own. They say that Christianity is for weak people, diseased and emotionally distraught, broken, depressed, of the children of men. The bottom barrel is the cream that rises on the top in God's upside-down kingdom. Anyway, sinabi naman ng Lord, hindi ako dumating para doon sa walang sakit. I came for those who are sick. So kung sa tingin nila, Jesus came for those poor, weak, helpless, and unpopular. Kung sa tingin nila, ang crutch is for weak people, Christianity is for weak people, ang masasabi ko lang, lean on to that Christianity, which is yung ating faith, which is called Jesus Christ. Yun yung ating crutch sa ating faith. And we will find Him more than a crutch. If you are weak, endure the use of crutch so you are able to get strong without being re-injured again. Crutches kept the weight of the damaged limb until it is healed. If you try to get healed without protecting the limb from further damage, you will end up deformed in life. Ganon din po sa ating buhay. Hindi ho pare-parehas yung mga crutches natin na pinagdadaanan. Pero yung mga side effects nun, halos parehas din. So we will be in pain. So another crutch kasi iba denial. Yung mga denial queens. Oh, mga denial queens yun. Ay hindi ako ganon. Come on. So kapag kasi iba, they're trying to escape. Kaya nagdi-deny sila. Iba naman workaholic. O work ng work, hanggang sa bahay, nag-work. O yan, hanggang sa nagiging, na nila yung, nagiging numb na sila sa kanilang pagiging workaholic. The striking thing about Jesus, people came to Him because of need. But after they were healed, they stayed out of love. Yun ang masaklap, di ba? Pagka nangangailangan ka, eto ka, Lord, Diyos ko po, para po na pong awa, eto na po ako. Sabi ng Lord, ay, kawawa naman yung anak ko. O sige, anak, dyan. Nung naibigay na sa'yo, o siya, sige. Lord, dito na ako ulit. Yung parang di ba ganon? Ano tayo? Kapag okay ka na ulit, o dito na naman ulit tayo. So, and God never trap us. Hindi niya tayo binibigyan ng trap para maging dependent. He freed us so that we can make decision out of love rather than desperation. Yung Jesus na kilala natin is the one who heals today. So, Jesus is a crutch. So, para po sa akin, personally, siya yung crutch ko. At the same time, my cross. Kasi siya rin yung salvation ko. So, kilala niyo si Nick? Nick like without the lips. Whatever. Yes. So, siya na yun. Yung, di ba, very inspiring yung kanyang buhay. Tayo kaya, ilagay kaya natin yung sarili natin into his situation. Carry nyo? Without limbs and everything. Parang hindi carry, no? Pero ang galing ni Lord. Binigyan siya ng wife. Ganda ng wife, Ganda ng wife niya. And the wife, hindi siya tinignan na, sabi nga ng wife, hindi siya boyfriend material. Oh, di ba? Husband material siya. Sabi mo, oh my God. Paano sila nag-holding hands? Dito sila nag-holding hands. Kasi wala siyang hands. Pero may foot naman siya. Doon ang hinahawakan. Di ba parang, yun yung, na, very inspiring yung kanyang life. Na despite all those struggles, daw dumaan din siya, naging depressed din siya to the point na gusto rin niya mag-commit suicide.
Pero doon natin makikita. Kung wala man si David in our time, kasi parang, si David parang ang hirap naman paniwalaan. Carrie ba yun? Pero sa ating time ngayon, si Nick, parang hello, hindi ako marunong siya mag-swim. Hindi ako marunong mag-swim. Marunong siya mag-swimming. O diba? At saka isang pinagtataka ko, my gosh, paano siya nagkaroon ng anak? Diba? Imagine, did it come across your mind? Parang tinignan mo siya. Parang loka-loka ako nung pinanood ko yun. Loka-loka ako yung ano. Kasi tinanong sila ng interviewer. Sabi, paano siya nagkaroon ng anak? Is there any problem with the physical intimacy? Sabi naman, wala. Naku, yung aking very naughty mind nag-isip. Sabi ko, paano nga kaya nabuntis ito? Well, kung siyempre medically, mag-isip ka naman nasa medical profession ka. Pero talaga, kahit na sabihin mong nasa medical profession ka, magiging ignoramus ka din, imagine. Parang nakaupo na lang siya sa floor. Paano kaya nangyari yun? Pero doon mo makikita, meron tayong Diyos. Diba? Kung gaano siya, life without a limb. Pero, siya yung tawag doon po kumelye. Siya yung